Good day, students. So for our subject, General Chemistry 2, we have this topic, Chemical Thermodynamics. So what is thermodynamics? Thermodynamics is a branch of physics and chemistry that deals with the transfer of energy from one form to another. It also deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. So when we say thermo, it is related to heat. Tapos po, yung pinaka-transfer of energy, yun yung tinatawag natin na heat. Iba po kasi talaga din yung concept of temperature, though they are related. Okay? Thermodynamics is the study of the transfer and transformation of energy. So, paulit-ulit po meron tayong transfer of energy. Transformation. Kasi ibig sabihin po ng pagta-transfer na yan from one form to another, there is a transformation. Thermodynamics studies the relationship between energy and the work of a system. Okay, so later po malalaman natin kung ano yung system na yan. So, we have what we call the thermodynamic process. Ang system po kasi na nabanggit kanina, okay, nag-undergo yan ng thermodynamic process. So, marami tayong thermodynamic processes. So, kapag po may thermodynamic process, there is some energetic change within the system. Okay? So, pwedeng mayroong pagbabago sa pressure, sa volume, and the internal energy. So, ano yung 4 types of thermodynamic processes? The first one is what we call the adiabatic process. Kapag adiabatic process, okay, tandaan nyo lang po, there is no heat transfer into or out of the system. Okay? No heat transfer kapag adiabatic. The second one is what we call the isochoric. So, ang magiging keyword nyo dyan is choric. Ibig sabihin, there is no change in volume. And then the system does not work. The third one is the isobaric process. So, ang magiging keyword nyo dito is bar. And bar is a unit of pressure. So, kapag isobaric process, a process naman po na wala pong pagbabago doon sa pressure. Okay, so tandaan nyo kapag bar, yan, pressure. Kapag choric, ayan, volume. And then, meron pa tayong pang-apat, we have the isothermal. So, from the word, etong thermal na to, ibig sabihin naman po, process yan na no change in temperature. So, kapag po thermal, yan. Tungkol naman po yan sa temperature. So, we have 4 laws of thermodynamics. Let us start with the first law of thermodynamics. So, ito, kung nabasa nyo na po sa ibang books, quote and quote, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. Kasi po, ang first law of thermodynamics is tinatawag din po na the law of conservation of energy. Kasi nga po, ang energy, hindi siya nakikreate, hindi rin po nasisira. Pero ano lang yung nangyayari? Natatransfer lang po, okay, there is transformation of energy lang po from one form to another. Sa example natin, ayan, may photosynthesis. Ano ba nangyayari? Yung sunlight, okay, kino-convert yan ngayon ng mga plants para magkaroon sila ng pagkain. Diba? So, example natin, plants convert the radiant energy, ito po, mula doon sa sunlight, nagiging chemical energy dahil sa process na photosynthesis. So, ngayon, tayo naman po mga tao, kumakain tayo ng mga gulay, di ba? So, nako-convert naman po yan, napupunta sa atin, tapos nako-convert natin yung chemical energy into kinetic energy, lahat ng paggalaw natin.
So, kahit naglalakad, syempre lalo na pag nagsiswimming, di ba? And kahit nagbe-breathe lang po tayo, nako-convert po yung energy na yan. Chemical energy into kinetic energy. The second law of thermodynamics, mas madidiscuss pa to sa mga susunod na lesson, pero just to give you an overview, quote and quote, the entropy of any isolated system always increases. Okay, so for example, melting ice cube, 'di ba? So natutunaw po ang isang ice, yung ice cube na yan, dahil it is more disordered than solid ice. Okay, so natutunaw yung yellow on its own. Yun po yung sa entropy and the second law of thermodynamics. The third law, ayan, may entropy na naman, pero as the temperature approaches absolute zero. So, anong example natin dito? Ayan, kung meron kayong mga refrigerators, tapos meron kayong mga air conditioners, yung mga aircon na yan, etong mga appliances na to, nagko-cool down sila. Okay? Kino-cool down nila yung enclosed space kasi tinatanggal nila yung heat. Tapos, hindi, so ayan, approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. Okay? Never reaching absolute zero temperature. Ibig sabihin po, naku-cool down niya lang yung paligid. Kung nasaan yung ref, nasaan din po yung aircon. Okay? And then, instead of tawagin siyang fourth law, we have what we call the zeroth law of thermodynamics. From the word zero. Okay? So, dapat mauuna siya sa first. Quote and quote, if two thermodynamic systems, okay, let us say from this illustration, we have A at saka B na nasa beaker, tapos may tubig, are in thermal equilibrium with the third system separately. Then, they are in thermal equilibrium with each other. So, ayan po yung dalawang systems natin. Kapag po, meron tayong third system na magiging balanse na sila dito. Thermal equilibrium. Okay? Ibig sabihin, pati pong A at saka B, magiging in thermal equilibrium na rin po sila sa bawat isa. Anong example po nitong zeroth law of thermodynamics? Ito. So, nakakita siguro kayo ng thermometer na ang laman ay mercury. Yung color silver po sa loob. Okay? So, the mercury in the thermometer, nag-e-expand po yan kapag, di ba, paglalagay nyo sa kilikili nyo, yan, tumataas yung color gray na yan. Yan yung mercury. Okay? Tataas lang po yan, ibig sabihin, nag-e-expand yung mercury na yun sa loob ng tube niya. Okay? Lalo na po kapag mainit yung tao, pag may lagnat kayo, di ba? Tapos lalagay nyo yan sa kilikili ninyo. Okay? So, the mercury in the thermometer nag-e-expand kapag po yung temperature ninyo tumataas. Ngayon, yung tube naman po kasi ay hindi naman lumalaki. So, constant lang po yan. That is the zeroth law of thermodynamics. So, we have the next topic, spontaneous change, entropy, and free energy. So, dito muna tayo sa mga basic concepts. So, what is a spontaneous process? Ayan, marami na naman tayong description. Ano yung spontaneous process? A physical or chemical change that occurs by itself. Ayan, occurs without the necessity of an outside force. Dahil nga dito sa description natin, number 1, occurs by itself lang. Ibig sabihin, pag kaya niya na sa sarili niya, hindi na kailangan ng outside force na pagbabago. So, a naturally occurring process, yan. Pag nag-umpisa na po, magko-continue lang siya to happen without outside force. So, for example, ito pong nag-i-ski, okay, sa snow, yan. Pag pababa po, dire-diretso lang siya.
'Diba? So, hindi niya na kailangan na itulak pa yung sarili niya o kaya yung nasa paa niya para bumulusok siya pababa. Ganon din po yung mga malalaking bato kapag po downhill without an outside force, okay, mag-o-occur lang po yan. And tuloy-tuloy lang po yan without outside force. Yun yung spontaneous process. So, ano pa yung mga examples ng spontaneous process? Ayan, importante po ito. Heat flows from a hotter object to a colder one. Palagi po iyan. Okay? Hot to cold. Okay? So, hot to cold ang ating heat flow. Next, an iron object rusts in moist air. So, ayan, mga ngalawang yan. Example din po yan ng spontaneous process. The third one, kapag po nag-dissolve ng sugar sa cup of coffee. Okay? So, spontaneous din po yan. Magdi-dissolve ka, tutunawin mo yung sugar doon sa baso mo ng kape. Paano naman kapag non-spontaneous process? So, ito, kailangan po palaging merong input of energy from an external source. Kabaligtaran po ng non-spontaneous, ito kailangan, ayan, for example, ito ulit yung tao, paakyat naman siya. So, kailangan itutukod niya yung mga hawak niya na yan para continuous yung pag-akyat niya. Okay, so yun yung external force. Katulad din po nito, para yung malaking bato ay pumunta pataas, okay, syempre kunwari lang yan, hindi yan kaya ng isang tao. Kailangan po may external force para paakyat. Dahil kung hindi po, spontaneous lang, dire-diretso lang siyang bababa. Pero kapag non-spontaneous, kailangan continuous yung pag-input mo ng energy mula dun sa external force. Okay. So, we have dalawang process po ulit. Pero ito naman, ayan, ang example natin. Ang tawag naman po dito is exothermic process. Exo meaning external. So, ano ba mapapansin nyo dito sa illustration na to? May bonfire, tapos ginagamit nila yung heat na yan. Ibig sabihin, kapag exothermic process, nag-give off ng heat sa surroundings. Kaya pwedeng magluto dyan, pwede rin pong magpainit lang sa malamig na panahon, 'di ba? So, you just have to remember na exo, ibig sabihin external, and then yung thermic, from the word thermal, 'di ba? Heat. Okay. So, exothermic process that gives off heat. Paano yung kabaligtaran? Pwede rin po yun kapag endothermic process. So, kapag endothermic naman po, from the word endo, ibig sabihin internal. So, paano yun? Hindi siya nag-give off ng heat, pero, ayan, siya naman yung nag-absorb ng heat mula sa surroundings. So, di ba natutunaw ang isang yelo dahil po mainit yung paligid? So, hindi naman niya matutunaw kung nasa loob pa rin po ng freezer. Ibig sabihin, once na maka-absorb yan ng heat from the surroundings, nag-undergo na siya ng endothermic process, kaya po ang ice ay natutunaw. So, to summarize yung exothermic at saka endothermic reaction, okay, ito po ay nag-give off or nagre-release ng heat mula dito sa system. Okay? Tapos kapag endothermic reaction naman po, reaction na nag-absorb ng heat mula po doon sa surrounding. So, kanina ay process, ito naman po ay mga reaction. So, reaction, exothermic, releases energy in the form of heat. So, nag-give off pa rin po ng heat. Kaya yung mga arrows na yan ay palabas. Kapag endothermic reaction, yung reaction naman po ay kung saan na yung system ay ina-absorb niya yung heat mula po sa surroundings. So, ayun lang po. Basic concepts. Thank you.